So sa mga recent videos ko nga puro si Boruto yung highlighted at sinasabi nga nating pinakamalakas na ninja sa buong Shinobi World. Pero may nakakalimutan nga tayo. Paano naman itong si Kawaki? Na bago nga ang time skip nagawang durugin ng mga god level opponents tulad ni Code at Boroshiki. Gaano nga ba kalakas itong si Kawaki dito sa Boruto 2 Blue Vortex? Alamin nga natin yan sa videong ito. Pakipindot nga muna yung like and subscribe para updated ka sa mga Naruto, Boruto news and updates. Atin na ngang simulan. Gaano nga ba kalakas si Kawaki dito sa 2 Blue Vortex? Para nga malaman natin yan, una nga nating alamin yung power level at scaling nitong si Kawaki bago pa nga ang time skip upang maikumpara natin itong si Kawaki before and after time skip at gaano nga ba kalakas itong si Kawaki kung ikukumpara sa mga karakter tulad ni Boruto, Code, Daemon, Baryon Mode, Naruto at Ishiki. So bago nga ang Boruto time skip pinakita nga sa atin dito yung god level abilities ni Kawaki kahit siya nga dito ay nasa 13 to 14 years old pa lamang. Nagawa nga niyang durugin ang Kara Outer na si Garo nang walang kahirap-hirap gamit lamang ang Karma version 1. Ito nga yung karma ni Kawaki na hindi pa nga nagagawang i-unlock yung advanced Shinjutsu abilities at Dojutsu ni Ishiki. Tanging Otsutsuki physical strength at chakra absorption lamang yung nakita natin dito kay Kawaki sa part na to. So sa puntong ito masasabi nga natin na itong Kawaki nga na to guys nasa level nga ng mga Kage. Ibig sabihin kaya nga makipagsabayan itong si Kawaki sa mga Kages tulad ni Gaara, Kurotsuchi at iba pa. Then matapos nga yan nag-progress nga itong karma ni Kawaki dahil nga nagre-resonate yung karma niya at karma nitong si Boruto. Ngunit matapos ngang mag-resurrect nitong si Ishiki Otsutsuki sa katawan ni Jigen sa kalagitnaan ng laban nilang dalawa ni Kashin Koji, itong karma nga ni Kawaki nabura at tuluyang nawala. Kaya nga for a while naging isang normal na tao lamang itong si Kawaki. Pero dahil nga sa kagagawan ni Amado muli ngang nagkaroon ng bagong karma itong si Kawaki na matatawag o binansagan nga bilang isang karma na pure weapon. Dahil hindi nga ito yung karma na mayroong magre-resurrect na isang Otsutsuki. At dito nga sa muling paglalaban ni Boruto at Kawaki sa episodes 292 at 293 ng anime na Boruto, nakita nga natin yung matinding lakas itong si Kawaki bago mag time skip. Dito nga nagawang ipakita sa atin ni Kawaki na kaya nga niyang gamitin yung iba't ibang Dojutsu abilities ni Ishiki Otsutsuki. Ang Suko na kayang ishrink ang mga jutsu o chakra at itong Daikokoten nga na kung saan pinaguhugutan ito ni Kawaki ng mga naglalakihang red blocks at chakra rods. Ito nga yung mga bagay na dumurog noon kay Naruto at Sasuke sa laban nila against kay Jigen. At kung ikukumpara nga natin si Kawaki dito guys, kumpara kay Jigen, masasabi ko nga na mas malakas nga si Kawaki kaysa kay Jigen dahil si Jigen nga limitado ng katawan niya na hindi nga kayang i-handle ang tunay na lakas ni Ishiki Otsutsuki. Kaya nga hindi magtatagal itong si Jigen kapag nakalaban niya itong si Kawaki na may bagong karma seal. Lalong-lalo na yung katawan nga dito ni Kawaki isa na ngang ganap na Otsutsuki at may lakas ng isang tunay na Otsutsuki. Meaning itong Kawaki nga sa episodes 292 at 293 basically mas malakas pa nga sa full powered Naruto at Sasuke na may Rinnegan at Kurama at mas malakas pa kay Jigen. Kaya nga sa puntong ito considered nga itong si Kawaki bilang isang high ranking Otsutsuki pagdating sa power at abilities niya. At totoo nga yan dahil nakita naman natin sa labanang ito na kahit si Boroshiki nga o itong si Momoshiki na kinokontrol ang katawan ni Boruto walang magawa sa lakas nitong si Kawaki sa labanan nila. Kitang-kita na lamado nga itong si Kawaki sa labanang ito. Ngayon, magpunta naman tayo dito sa Boruto time skip. Imposible nga guys na sa loob ng 3 taon hindi nadagdagan itong lakas ni Kawaki bilang isang Otsutsuki. Kaya ngayon, masasagot na nga natin yung tanong, nagaano nga ba talaga kalakas itong si Kawaki dito sa time skip? So dito nga sa time skip hindi nga kayo makapaniniwala na itong si Kawaki nga sa kasalukuyan may lakas na higit pa sa Baryon Mode Naruto at Resurrected Ishiki Otsutsuki. Baryon Mode at Ishiki Otsutsuki. Bakit ko nasabi? Sagutin natin. Una ngang na-showcase sa atin ang lakas nitong si Kawaki dito sa time skip noong nakita nga natin itong si Kawaki na nasa loob ng kanyang Daikokoten dimension na kung saan binisita nga niya rito si Naruto at asawa niyang si Hinata. Ito nga ay isang dimension na kung saan hindi nagfo-flow ang space and time. Kaya nga hindi magkakaroon ng aging o pagtanda sa loob ng dimensyong ito si Naruto at Hinata. Pero ang punto ko nga is yung fact na kaya nga itong kontrolin ni Kawaki ng walang kahirap-hirap. Ito nga ay indikasyon guys na fully mastered na nga nitong si Kawaki yung abilities na Suko na Hikona at Daikokoten. Isipin nyo na lang guys, kahit gaano pa kalakas ang isang ninja o kalaban, kung wala naman silang abilidad na gumawa ng portal sa space-time jutsu, wala nga silang magagawa against dito kay Kawaki. Dadalhin lang sila ni Kawaki sa dimensyon na ito, then hindi na sila makakalabas. So kaya ngang tapusin ni Kawaki ang labanan ng ganun-ganun lang sa kahit sinong hindi kayang gumamit ng space-time jutsu para makabalik sa mundo. Bukod pa dyan,
makita nga rin natin dito yung 8-wheeled Darmagan dito ni Kawaki. Ibig sabihin nga nito fully mastered na rin ni Kawaki ang dojutsu na ito sa kahit anong paraan. Na isa ngang matinding improvement para nga dito kay Kawaki dahil sa pre-time skip nga makikita naman natin na at best nga 4 spokes lamang yung nakita natin kay Kawaki noon. At bukod nga dyan maaari ding nandito kay Kawaki ang kapangyarihan ng pure Byakugan ng Otsutsuki clan. Dahil alam naman natin na may Byakugan nga rin si Ishiki noon. Kaya nga posibleng magamit din ni Kawaki ang Byakugan pero hindi ako sure. Nasa katawan na rin ni Kawaki ang physical strength at thousands of years of battle experience ni Ishiki Otsutsuki. Kaya naman kung tutuusin kahit 8 Gates Might Guy nga at kahit 10 Tails Jinchuriki Madara mukhang manlulumo dito kapag kinalaban nila si Kawaki sa time skip. At sigurado nga ako guys napatikim pa lamang ang mga yan. Hindi pa nga inilalabas at hindi pa nga isino-showcase sa atin dito yung tunay na lakas ni Kawaki. Atin ngang matatandaan na nag-promise nga si Kawaki sa chapter 76 ng Boruto manga na siya nga ang uubos ng buong Otsutsuki clan. Yan nga yung ultimate goal niya, pagkawasak o pagkaubos ng mga Otsutsuki. At sigurado nga na para mapunan ng goal niya, gagawin nga niya ang lahat para magpalakas to the point na kahit ang Baryon Mode Naruto o full-powered Ishiki Otsutsuki nga hindi siya matatapatan. Kaya nga siguradong pagdating sa lakas masasabi nga nating magkalapit nga itong si Boruto at Kawaki. At hindi lang naman kasi Otsutsuki abilities yung nagawang matutunan ni Kawaki sa 3 taon. Ngayon ngang meron na nga siyang almost unlimited chakra reserves bilang isang Otsutsuki. Kaya na nga rin ni Kawaki na gumawa ng sobrang daming shadow clones tulad noon ni Naruto. At dahil sa 3 taong nanirahan nga siya sa Konoha, siguradong marami nga siyang natutunang bagong jutsu na siguradong makikita nga natin sa susunod na chapters. Yun nga yung kasalukuyang info natin tungkol sa tunay na lakas ni Kawaki dito sa time skip. Ano sa tingin nyo? Comment down below sa ibaba at kita-kits tayo sa susunod.